Lumolobo ang bilang ng mga tinatamaan ng Ebola virus sa ilang bansa sa Africa. Sa kabila niyan, tiniyak ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sarado ang tulay na yan na nagdudugtong sa mga bansang Democratic Republic of Congo at Rwanda sa Africa. Bawal munang tumawid ang mga residente mula sa DR Congo para hindi na kumalat pa ang nakamamatay na Ebola disease. Idineklara na ng World Health Organization na isang public health emergency of international concern ang Ebola outbreak sa DR Congo at Uganda. May 11 confirmed cases na nito sa DR Congo at 336 suspected cases hanggang nitong May 18. 88 na ang namatay. Habang sa Uganda, may isang nasawi sa 2 kumpirmadong kaso na parehong bumiyahe sa DR Congo. Ang latest outbreak na ito ay dulot ng Bundibugyo virus. Zoonotic ang virus na ito. Ibig sabihin, pwede itong maipasa mula sa mga infected na hayop gaya ng paniki patungo sa mga tao sa pamamagitan ng direct contact sa kanilang dugo at iba pang secretions o likido. Pwede rin ang human-to-human transmission nito sa pamamagitan naman ng direct contact sa dugo at iba pang body fluids ng isang taong infected. Kabilang sa mga paunang sintomas ng Ebola disease ang lagnat, pagkapagod, pananakit ng kalamnan at ulo, pati na sore throat. Kalaunan, pwede rin daw makaranas ng gastrointestinal symptoms gaya ng pagtatae, pati hemorrhage o pagdurugo ang isang taong infected. Ayon sa WHO, wala pa naman ito sa kriteria ng isang pandemic emergency. Hindi rin nakikita ng ating Department of Health na magiging isa itong pandemya gaya ng COVID-19 dahil hindi naman daw kumakalat sa hangin ang Bundibugyo virus. Ay hindi ganun kabilis. Katulad nung nangyari nung COVID-19 na mapadaan ka lang, no? Pwede mong masinghot, yun yung karakteristik ng airborne eh. Ito hindi, kailangan ka talagang dumikit at hindi nga lang skin to skin contact, dapat meron kang exchange of body fluids or contact with body fluids. Naka-alerto naman daw ang ating DOH. Pero sa ngayon, wala naman daw dapat ikabahala ang publiko. Ayon din kay Health Secretary Ted Herbosa, magpapatupad ng mas mahigpit na surveillance ang Bureau of Quarantine sa ating mga borders, lalo na sa mga manggagaling sa mga bansang apektado ng Ebola. Nakabantay tayo dito, malayo po ang Africa at tataasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa. Ang ating mga BOQ personnel rin na nakastation dun sa ating mga ports of entry, airports or seaports, mas trained naman po sila kung anong hahanapin na sintomas, anong papansinin at mas alerto sila pagdating sa mga incoming na pasahero. Kaya rin daw makapag-detect ng mga kaso ng Ebola ng ating mga laboratorio, kabilang na ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.